What's up guys? Project update muna tayo sa ating 8 house roof to wall seamless connections. Bale, naka 95% accomplishment na kami dito. So by next week, ang gagawin na lang namin is ayusin yung mga double locking. Then ipe-pressure washer yung mga dumikit na alikabok sa taas. So today, pag-usapan natin yung concept nitong bahay, yung process kung paano ba mag-order ng ganitong roofing, mga disadvantages and advantages niya, and yung mga problems na na-encounter namin during the installation. So, let's go! Ito na yung ating 8 house project na naka 95% accomplishment. Ang concept nitong bahay na to, ang gusto ni ma'am is simple pero may dating. So yun yung ginawan ni architect ng design based dun din sa style niya. So nung nabuo yung design niya and nagustuhan ni ma'am, doon na siya naghanap ng materyales na po pwede niyang gawin para dito sa kanyang seamless roof to wall seamless connections. So yung process ng pag-order nito, nung plano pa lang, bali kino-coordinate na sa amin ni architect kung ano yung magandang klase ng roofing na ilagay dito sa kanyang designs and styles. So nung napag-usapan namin, na-consider lahat ng mga bended accessories, then yung panel, dun na nagpaset ng meeting with the owner kay ma'am. So napag-usapan namin, then nagkaroon kami ng contract based dun sa gusto niyang design, yung materials, the delivery, then the installation cost. Then nung meron na kaming amount, then na after 3 days na dun sa quotation, nag-down payment na si ma'am, and after 2 weeks, na-deliver na itong ating panel and nag-start na din kinabukasan yung installation namin. So overall, itong 95% accomplishment namin is inabot ng 3 weeks. So medyo matagal kasi nga medyo mabusisi yung ganitong klaseng roofing. Next natin is yung disadvantages. Bali may tatlong disadvantages yung ganitong roofing. Yung una, yung kanyang presyo. Mahal talaga yung ganitong klase ng roofing. So kung ang budget mo is for rip type, let's say ang material cost mo sa rip type is 100,000 materials, delivery and labor, sa ganitong klase ng roofing at least triplehin mo yung budget niya kasi hindi biro yung ganitong yero. Yung pangalawang disadvantage niya is yung kanyang duration of work. So yung mga ordinary na rib type, ang duration of work nun, let's say sa 100 linear meter is aabot ng 5 to 7 days. Yung mga ganitong klaseng roofing, at least 2 to 3 weeks bago matapos. So itong project na to, nabot kami ng 3 weeks bago kami nakapag 95% accomplishment. And then yung third na disadvantages nito is yung kanyang installation process. Kasi may mga special tools and machines na kailangan dito, and kailangan skilled or trained installer yung mag-i-install nito. Kasi kung yung mga beginner lang, hindi mo pwedeng pag-practicean kasi ito kasi dun nga sa presyo niya na mahal. So medyo hindi siya magandang pag-practicean. Kaya ubayan na natin sa mga skilled at trained na installer. Move on tayo sa ating advantages nitong ganitong roofing. And yung first na advantage niya is yung kanyang leak-proof features. Itong roof natin is meron itong dalawang klase ng locking. Ito, naka-single lock pa lang siya. Kasi naka-90 pa lang. So, single locking. Magiging ano ito, ido-double locking. So, ang magiging itsura niya, yung ganan, yung nandun sa taas. So naka double locking na yon, walang way na pumasok dito yung tubig kahit masubmerge ito ng tubig,
walang way na makakapasok siya dito kasi ido-double locking ito. So yung flow ng tubig hindi siya makakapasok dito sa kanyang crimping. Ang second na advantage ng ganitong klaseng roofing ay yung kanyang concealed fastener. Wala yung naka-expose na tech screw. Ang meron lang na mga naka-expose ay dito sa kanyang mga bended accessories. May mga blind rivets kasi ang challenge sa bended, wala pang roofing company na nakakapag-imbento ng concealed fastener ng mga bended accessories. Ang third advantage ng ganitong klaseng roofing ay itong kanyang clip lock. So itong clip lock na ito, bale nilalagay siya dito sa loob. So nakaganyan yan, nandito sa loob. So ang purpose nun is para maitago yung ating mga fastener. And ang isang property kasi ng ganitong metal roofing ay yung kanyang pag-adjust depende dun sa weather condition. So ang metal kasi kapag sobrang init ng panahon, bale nag-e-expand yung metal natin. And kapag malamig naman, nagko-contract o lumiliit. So kapag yung metal roof natin is nag-expand, ito sumasabay lang siya. And kapag nag-contract, ganun din, sasabayan niya lang kung ano yung magiging galaw ng ating metal roofing. Mag-expand man siya or mag-contract man siya, okay lang kasi ito nag-a-adjust siya. Ang masama kasi dun sa exposed fastener, yung mga rib type roofing or yung mga tile roof na metal, meron akong naging project sa Baguio na stone coated metal roofing. Then ang concern ni client, tuwing hapon daw meron siyang naririnig dun sa roofing niya na parang binabato. So yun yung naisip ko na nung umuwi ako, ni-research ko kung ano ba yung cause ng mga ganong senaryo kasi wala naman ng babato dun sa roof niya pero may tumutunog. Yun pala, dahil doon sa tech screw dito dun sa mga rib type na metal roofing, ngayon kapag nag-expand yun, yung butas, so lumalaki yung butas nun. And kapag nag-contract, yung roofing natin or yung metal roof natin is liliit ngayon yung butas niya, so magkokontra sila dun sa tech screw. So ang gagawin nung ating rib type, yung metal roof, is i-bend niya yung sarili niya para lang hindi siya mapunit. So i-bend niya, kaya doon pumuputok yung metal roofing natin, kaya tumutunog na parang binabato. So dahil dun sa contraction niya tsaka expansion, kaya may tumutunog sa roofing natin, especially sa mga rib type or mga metal tile roof. So yun yung advantage nito kasi may mga adjuster, mag-contract man or mag-expand yung ating metal roofing, depende sa weather, okay lang kasi meron tayo nito. Ang fourth advantage ng ganitong klaseng roofing ay yung kanyang slope versatility. Depende sa roofing profile, may kanya-kanya yan na mga minimum slope requirement. Dun sa rib type, depende dun sa rib height niya, ang minimum slope nun is around 5 degrees to 8 degrees. Then sa mga metal tile roof, ang minimum slope nun is around 15 degrees. Then yung mga horizontal tile roof, yung modular stone coated, ang mga minimum slope nun is around 15 to 20 degrees. Pero yung ganitong klaseng roofing, ang slope nito is from 1 degree to 90 degrees. So kung mapapansin na ninyo dito sa ating canopy, yan, naka low slope itong ating canopy. Ito nasa around 2 degrees lang ata itong canopy natin. Then yung 90 degrees na sinasabi ko, itong kanyang wall, itong wall cladding na ginamitan din natin ng standing seam, naka 90 yan. So from
Ito, 2 degrees to 90 degrees, pwede yung slope niya. Walang kaso sa leakage. Kailangan lang natin lagyan ng at least 1 to 2 degrees kasi nga para maiwasan yung water pooling dito sa ating low slope. Kasi pag yun, nag water pooling, let's say, ang sample natin dito, kailangan natin ng at least 1 degree na slope para kapag dito kasi let's say may naapakan sila din lumubog konti, magwa water pooling na dito sa gitna niyan. Yung water pooling may mabubuo dito na mga tubig maiiwan, so hindi na yun aagos kasi masyadong mababa. Kung let's say 0 degree, walang way para umagos yung tubig. So at least 2 degrees yung ilagay natin para kahit meron mang water pooling dito or may lumubog man na part, iagos pa rin siya pababa kapag ka naka 2 degrees. Ang fifth na advantage ng ganitong roofing ay low maintenance. Kasi itong design ni architect tapos yung ganitong roofing is napaka minimalist design lang. So yan, from roof to wall, naka seamless connection, wala yung gutter. Kahit dito sa lower roof natin sa canopy, tapos dito na part lower roof natin, walang gutter kasi yun yung isang nagpapahirap sa roofing natin kapag may gutter. Kasi kailangan mong i-maintain yung ganda ng gutter, especially dun sa loob ng gutter. Kailangan wala yung mga dahon or kahit anumang debris na andun, kasi kapag yun napabayaan, mabubutas yung gutter natin. And yung isa pa, yan nasabi ko na low maintenance, itong kanyang fascia line, gumamit tayo dito ng starter clip. So yung starter clip na yon, combination na siya ng starter clip at saka drip edge. Ang gamit ng drip edge dito, meron diyang nakausli. Ayan, may nakausli dyan na half inch. Ang problema kasi kapag gumamit ka ng starter clip, then hindi mo kinumbine yung kanyang drip edge, mangyayari dyan ganito. Kapag umuulan, magkakaroon yan ng mga drip ng tubig papunta dito sa ating fascia. Overnight, magkukos yun ng mold or lumot. So itong fascia board mo, kakaroon na yan ng mga lumot. Pero dahil nilagyan namin or kinumbine namin yung drip edge dito sa kanyang starter clip, mangyayari ngayon dyan, aagos dito sa kanyang drip edge yung mga nag-backflow na tubig from dun sa ibabaw ng roof. So hindi siya pupunta dito sa ating fascia board. So ganyan lang siya. So low maintenance, and puti kasi itong fascia board natin, mas pansin compare dito sa ating starter clip na naka dark color. Yung pang-anim na advantage ng ganitong klaseng roofing ay typhoon proof. Nasabi kong typhoon proof kasi from bended to roofing to purlins, interconnected lahat sila. Yung kanina, yung ating itong starter clip, so ito yung nag-hold dun sa roofing natin through doon sa purlins. Then yung mga bended accessories niya, interconnected din siya dun sa roofing. So punta tayo dito side. Sinabi ko na interconnected kasi dito na part, itong end flashing niya, meron dyan sa taas niyan na nakalagay na support flashing. Kahit dito sa ating mga sa ating tawag dito end molding, meron yang mga receiver trim, dun nakapix lahat yan. And yung connections natin dito sa ating roof and wall na connection, meron dyang ito na part, ito na part, merong at least half
to half inch to 1 inch na pasobra dun sa yero para mai-fold pababa. And then lalagyan yan ng mga sealant dito. Lalagyan ng sealant para didikit or maiwasan na magkaroon ng leak doon banda. So, para ma-achieve natin yung kanyang seamless connection. Then yung pangpito na advantage ng ganitong klase ng roofing ay, let's say, in the future may planong maglagay ng solar panel si ma'am, gusto niya mag-invest sa solar system. Ngayon, hindi na niya kailangan ng maraming accessories like yung ating aluminum na railings. Kasi ang mangyayari, itong crimping nito or itong rib niya, dito na ika-clamp yung ating solar panel. So ang kailangan mo na lang PV kit or yung clamp. So bali iipitin lang ito, then tsaka ipapatong yung solar panel gaya ng video na to. So nilagyan lang nila ng clamp, hindi na bubutasan itong ating panel. Nilagyan ng clamp, then inipit lang, tapos taka na pinatong yung solar panel. Ang problema kasi ganito yan. Yung mga roofing companies, meron yan mga binibigay na warranty, either service warranty kapag sila yung nag-install, and product warranty ng mga yero nila. Ngayon, kung pinalagyan mo yan ng solar panel and hindi sila yung nag-install, tapos si supplier ng solar panel binutasan nila itong yero, automatic void na yung warranty ng product mo, ng roofing product mo. So, mas maganda kapag may future plan ka na maglagay ng solar panel, ganitong roofing na yung gamitin mo para hindi ka na gagamit ng mga fastener na ilalagay dito, and hindi ka na rin gagamit nung railings. Nakatipid ka na sa railings, hindi pa voided yung kanyang product warranty kasi hindi ka magbubutas. Dito na lang ikakabit yung clamp niya na pagpapatungan ng solar panel. So isang tip yon. Then yung pang 8 or last na advantage ng ganitong klase ng roofing ay yung kanyang unique color and design. So dito, dalawa yung kulay niya. Ginamitan natin ng textured finish na may dalawang klase ng kulay yan. Minsan, yan, kung mapapansin ninyo, merong light gray and then merong dark gray color. Ang purpose nun is para may variation ng kulay depende kung saan ka a-angle or tatapat. So, minsan, merong light gray na mapapansin and minsan, merong dark gray. Depende sa sikat ng araw. Let's say kapag katirik yung araw, ang mas nangingibabaw na kulay niya yung kanyang light gray or yung shine na gray. Kapag dumilim naman or let's say makulimlim, ang mas dominant na color nito is yung dark. So parang nag-a-adjust siya depende dun sa weather condition para hindi boring. And ang isang maganda pa sa ganitong klase ng roofing ay yung design niya, yung kanyang application, kasi hindi mo siya common na makikita. So pwede siya sa mga complex na mga designs. So dito, simple lang yung datingan niya. So naka seamless connection tayo. And ang purpose nun, hindi mo siya parang araw-araw na nakikita. So ang possibility nun, pwede nitong pataasin yung property value. So ang ginawa ko, sinabi ko kay architect na ito kasi bypass road dito. So from doon sa start ng bypass road sa may Forest Lake San Juan hanggang dun sa dulo nitong bypass road dun sa may monumento, kailangan restricted or wala dapat ganito na katulad. So kung may mag-inquire na ganito na around dito sa vicinity ng bypass road, hindi ko tatanggapin yung order to protect yung order ni ma'am dito. So
move on naman tayo sa mga problems na na-encounter namin sa project na ito. Yung unang problem na na-encounter namin is meron tayong misshole dito. Itong electrical na ito, dapat andito siya sa center, pero dahil andito yung kanyang junction box, dito na pinalabas ng electrical yung kanyang wire. So ang gagawin, bubutasan ulit dito, then tsaka kukunin tong wire dito sa loob para ilabas dito. Mangyayari na ngayon, dito na ipapatch na lang namin itong misshole na ito. So minor lang yon. Ngayon, ang pangalawang problem na na-encounter namin dito is dito sa lower roof na ito. Ang nangyari kasi dito sa lower roof dito, yan, kung mapapansin ninyo dito, so nakatapat na yung ating wall dito sa lower roof. Nung una kasi hindi yan nakatapat kasi sinunod nung installer namin yung sa cutting list. So bale parang ano na, naging tabingi, ganito yung naging itsura. Pero naka single locking pa lang naman sila, kaya naayos pa na naitapat doon sa wall tsaka dito sa lower roof. Yun yung naging major problem namin dito. And yung last na problem na na-encounter namin dito is ang daming revision. So itong project kasi na ito medyo rush, tapos nag-base lang kami dun sa plano. Kami nila architect, kahit ni owner, contractor, nag-base kami lahat sa plano. Ngayon, along the way yung process, nagkakaroon ng revision kasi nakikita para mas maganda na lagyan ng ganito, lagyan ng ganito. So kahit sabihin ng client or ng architect na final na yung plano na yon, kailangan nyo pa rin at least maglagay ng factor of safety. So ang ginawa namin, nagpasobra kami ng isang plain sheet, tapos mga panel. Buti may nasobra dun sa panel, naglagay kami kasi dito na part, yan, ito na part, ano dapat yan, wala dapat ito, hindi dapat yan naka ano, yan, ito na part, hindi dapat yan naka standing seam kasi wala yan sa plano. Ang ilalagay dapat dyan is polycarbonate, pero dahil naglagay kami ng factor of safety, nagpasobra kami, so meron kami nalagay dito para mas maganda pa rin yung itsura. Then dito na part, ito bitin dapat yan hanggang dun sa baba, pero dahil meron kaming sobra na panel, dito namin nilagay para abot pa rin doon sa may floor level. So yun yung kailangan natin i-consider kapag nag-base on plan. Sabi ko nga, kahit sinabi pa ng client or ng architect na final na yung design, huwag kayong papasiguro kasi mahirap yung mag-order ulit ng additional. Mas mabuti na lang i-explain kay client or kay architect na papasobra kayo ng panel and bended para sa mga ganong senaryo. Meron kaming sobra pa na 3 tsaka isang plain sheet, pero hindi naman yung masasayang kasi nga may gagawin pa dito na 7 ganitong design. So magagamit namin yon, ililest na lang namin yon sa susunod na projects dito. So yun, kasi yun nga, hindi lang naman dito na merong ganun, kasi nasanay na lang din ako na kapag sinabing final na sa kahit sino naman, hindi ko alam pero based sa experience ko, ang nangyayari kasi habang gumagalaw yung project, tapos binivisit ni owner, nangyayari meron siyang nakikita na parang mas maganda ata na ganito na lang yung ilagay natin or baguhin natin to konti, yun. Pero kapag ka na-order na, doon tayo magkakaproblema talaga. Pero buti na lang na foresee namin yung ganong mga senaryo. So
hindi siya naging masyadong malaking problema, na smooth lang yung naging process natin dun sa installation. So yun lang yung mga problems na na-encounter namin dito, and hopefully yun na lang yung natira. So 95% accomplishment na kami dito. Kailangan na lang namin itong i-double lock. So bukas kukunin ko yung machine dun sa head office, double lock namin ito, then magre-retouch kami, then yung mga pressure washer kukunin ko din para linisan dun sa taas, and dun sa dulo sa may end flashing, yun na lang yung ipapasin namin kasi medyo manipis yung palitada. So pinapakapalan pa namin yung palitada para hindi mapitak pagka pinako namin yung end flashing. So kunin na natin yung drone shot para makipakita ko sa inyo yung 95% accomplishment nitong project. So that's it. I hope you get value from this video, because that is my mission, to give you a useful roofing information. And if you want to support me on that mission, please subscribe and share this video to your friends. So hope to see you again next time. Keep hustling.